Hello guys! Maligayang pagbabalik sa channel. So guys, kumusta na kayong lahat? Sana ay maayos kayong lahat. Kaya guys, ang video ngayon ay magiging napaka-interesante. Sa video na ito, susubukan kong gawin ang compounding. Sige, kaya malamang na narinig mo na ang pangalang compounding at kung paano ito ginagawa. Sa personal, gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag gumawa ng compounding dahil hindi ko inire-recommenda na simulan mo ang compounding sa simula. Dahil ang compounding ay hindi para sa mga nagsisimula. Maaari itong maging napakamapanganib kung susubukan mong gawin ito. Kaya muli, gusto ko lang na malinaw na sabihin na ang video na ito ay hindi payo sa pananalapi at hindi ko sinasabi sa iyo na pumasok sa pangangalakal o sumali sa mga aktibidad sa pangangalakal. Sige, kaya simulan na natin ang video at tingnan kung paano ko ito gagawin. Tada, ito magiging sarili kong pagsusuri at susubukan kong kumuha ng kumikitang kalakalan dito. Okay guys, kaya ngayon minarkahan ko ang antas na ito at ito ang antas na minarkahan ko. Makikita mong bumaba ang merkado mula dito at nang umakyat ito mula sa antas na ito. Sige, muling tumaas ang merkado mula sa antas na ito pagkatapos ay bumaba muli mula dito. Magandang pagkakataon na markahan namin ang mga antas na ito. Kung ang merkado bumubuo ng pulang kandila sa ibaba ng antas na ito at lumampas sa antas na ito sa downside, kukuha ng trade pababang direksyon. Kaya matiyaga tayong maghintay guys. Kaya pupunta ako para sa pababang pagkilos. Okay? Inilagay ko ang kalakalan para sa pababang paglipat. Ngunit ang merkado ay nagsara sa ibaba, nagbukas sa itaas. Kakaiba ito, ngunit sa bawat kalakalan, kung nangangalakal ayon sa mga kandila, dapat maghintay na hindi natin ginawa at kinuha ang kalakalan ng maaga. Kung naghintay tayo, ang ating kalakalan ay ganap na nailagay dito, tama? Kaya mas mabuti pa sana para sa atin. Sa tuwing gagawa ako ng compounding, lagi kong tinitiyak na maghintay ng magandang solid 15 hanggang 22 segundo. Karaniwan kaming naghihintay ng isang entry sa loob ng buong 22 segundo dahil sa proseso ng pagsasama-sama, talagang kailangan mong ilagay ang iyong buong magagamit na float, tama ba? Ito ay ganap na nakasalalay sa iyo. Maaari mong piliing ipasok ang lahat gamit ang iyong mga pondo o kung mayroon kang 1,000 dolyar at nais lamang na magsama ng mas maliit na halaga, marahil ay 100 dolyar lamang. Marami talagang gumagawa niyan. Tiyak na ginagawa ko rin iyon kung minsan, ngunit kadalasan ngayon ay may posibilidad akong pumasok sa lahat gamit ang aking 100 dolyar na dapat kong bigyang diin ay napaka-piligo guys. Okay? Gusto ko talagang sabihin sa iyo ito muli para lang maging ganap na malinaw. Napaka-risky. Okay. Kaya guys, ang kalakalan na ito ay naging kumikita para sa amin. Nagkamali kami. Naglagay kami ng kalakalan ng medyo maaga. Ang aming kalakalan ay dapat na inilagay. Kaya mas magandang panalo iyon. Ngunit gayon pa man, kumita kami. Huwag mag-alala. Sige guys, ngayon ay medyo mas kalmado na tayo sa mga trade dahil medyo natakot ako. Sige, maghintay tayo ng kaunti at abangan ang susunod na kalakalan. Okay, kaya napunta ako sa USD CAD ngayon. Sige, ngayon sa USD CAD, hindi tayo dapat makipagkalakalan dito. Okay, kaya gagawin natin ito sa SAR CNY. Okay, una sa lahat, markahan ko ang pinakahuling antas. Sige, sa pagkopya sa partikular na antas na ito, tumpak nating mailalagay ito sa kasalukuyang antas. Ibababa ko lang ito ng kaunti upang ganap na maiayon. Ang mga natitirang bahagi ay mailalagay dito. Kung maingat nating kopyahin, tumpak natin itong mailalagay dito. Para sa susunod na kandila, may kumpiyansa tayong makapagpalit sa pataas na direksyon guys. Okay. Kaya guys, naglagay ako ng pataas na trade dito at ang kasalukuyang kandila nagsara eksakto sa aming antas. Pagkatapos ng pagsasara sa antas na ito, mayroong pula, berdeng pattern na nabubuo. Kaya ayos lang. Makikita mo naman dito pula, berde. Pula sana dito pero naging green kaya red ang sumunod. Sige, kaya ang ganitong uri ng pula, berdeng pattern. Kaya maghintay tayo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga kalakalan dito. Hindi ko alam. Medyo mabagal ang internet ko. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay guys, kaya medyo mabagal ang internet ko. Ngunit sa pangkalahatan, makikita mo na ang ating kalakalan ay bumubuo ng berdeng kandila. Itinakda ko ang antas at may nabuong pattern, pula, berde. Ngunit biglang, isang berdeng kandila ang nabuo, pagkatapos ay isang pulang kandila, at pagkatapos nito, dapat na isang berdeng kandila ang kalakalan na kinukuha ko. Ngayon, direkta, guys, ang kalakalan ito ay naging kumikita. Okay, nagsimula kami sa 100 dolyar at ngayon mayroon kaming 385 dolyar sa account. Matagumpay naming nakuha ang dalawang kumikitang trade. Okay, sige. Kaya't inilagay namin ang mga trade na ito na may pagsusuri at pagsasaalang-alang na magandang bagay para sa amin. Sige. Ngunit sasabihin ko na hindi ko inirerekomenda na aktibong makipagkalakalan sa compounding. Okay?
dahil likas na peligroso ang pagsasama-sama guys. Kaya kapag gumawa ka compounding, ngayon ginagawa ko ang compounding dahil kailangan kong lumabas ng merkado ng mabilis. Like, whenever I enter the market, I don't take too many trades. Sa halip, palagi akong kumukuha ng dekalidad na trade. Kumuha ako ng 2 o 3 dekalidad na trade. Hindi ako nakikipagpalit buong araw. Ayoko, okay? Hindi ako nakikipagpalit sa buong araw. Karaniwan, kumukuha ako ng 2 hanggang 3 trade. Ngunit tinitiyak kong dekalidad ang mga ito. Sige, sinisikap kong gumawa ng compounding. Ipinapakita ko lang sa iyo ang parehong pagsusuri, ngunit huwag maimpluwensyahan nito at simulan ang paggawa ng compounding trade sa iyong sarili. Sige, hayaan akong maging malinaw. Sinasabi ko na hindi ko inirerekomenda sa iyo. Okay guys, kaya ngayon ay maaari na tayong kumuha ng isa pang trade, ang huling trade, at pagkatapos nito, isasara natin ang session. Okay, kaya ngayon ay titingnan ko ang ilan pang chart. Kaya ngayon ay nakarating na tayo sa Euro-Ruble dito. Ang Euro-Ruble market ay gumagalaw sa isang pababang trend. Paakyat ito, pataas. Okay guys, kaya ngayon markahan natin ang mga antas dito. Ito ang ating magiging pinakaunang antas. Kokopyahin ko lang ang particular na ito at ito ang magiging pangalawang antas natin. Nakikita mo? Sige. Kaya ang merkado ay maaaring lumikha ng isang downtrend dito. Kung tumaas ng kaunti ang market, magsasagawa ako ng trade para sa pababang pagkilos. Kaya guys, naglagay ako ng trade para sa pababang direksyon. Makikita mo, merkado lilipat ngayon sa downside at maaari itong maging pulang kandila. Dapat itong maging pulang kandila dahil tuwing makikita mo, merkado bumaba mula antas na ito, 2 hanggang 3 pulang kandila na buo. Napakaraming malakas na pulang kandila na buo, nangangahulugan merkado kasalukuyang nasa selling phase. Kung ang merkado ay hindi bumubuo ng pulang kandila, magsasara ito sa ibaba ng aming antas. Kaya, naging profitable ang trade natin. Matagumpay nating nailagay ang mga trade na kagawa ng compounding at malaki ang tubo sa dulo ng trading session. Kaya guys, masarap sa pakiramdam at hindi ka panipaniwalang kasiya siya kapag malinaw kang nakakita ng kita. Tulad ng sa tuwing may nakikita kang kumikita o kapag ang mga bagay ay maayos at ayon sa plano. Ngunit ang agham sa likod ng kita ay isang bagay na ang taong nakakaranas nito ang tunay na nakakaunawa. Sige, ito ay resulta ng kanilang dedikadong pagsisikap dahil ito sa kanilang kasipagan. Kapag tinitingnan natin ang mga bagay mula sa malayo, madalas itong nakakabilib na nagpapaisip sa atin, wow, napakahusay ng ginagawa ng taong ito. Kaya nararamdaman namin na tiyak na magagawa namin ito, na makakamit namin ito. Ngunit para doon, kailangan mong maging handa na maglagay ng parehong pagsisikap. Talagang kailangan mong maging ganap na handa na gawin ang napakahirap na trabaho. Kakailanganin mong tunay na subukang maunawaan ang mga pangunahing bagay na lubos niyang nalalaman. Pagkatapos maaari kang maging kumikita sa partikular na bagay. Sige, kaya ako ay personal na aktibong nakikipagkalakalan sa nakalipas na 6 hanggang 7 taon. Ang pocket option, ang aking ginustong broker, ito ay mabuti. Nakikipagkalakalan dito. Mayroon ding mahahalagang bagay tulad ng pamumuhunan sa cryptocurrency. At kung pag-uusapan natin ang tungkol sa tunay na nasasalat na negosyo, nariyan ang real estate at iba pang pakikipagsapalaran. Kaya guys, marami talagang makabuluhang bagay ang dapat gawin sa buhay na ito. Hindi ko sinasabi sa iyo na eksklusibong gawin ang pangangalakal. Maraming iba't ibang uri ng trabaho sa mundong ito. Maaari mong gawin ang anumang trabaho na gusto mo, ngunit sa anumang pipiliin mo, kailangan mong magtrabaho nang hindi ka panipaniwalang mahirap. Kailangan mong patuloy na magsikap para sa ganap na pagiging perpekto at upang magtrabaho sa mataas na antas na yon, kailangan mo ring gumawa ng malaking sakripisyo. Halimbawa, kung gusto mong gumawa ng ilang partikular na bagay, kakailanganin mong kusang isuko ang ilang iba pang bagay. At pagkatapos lamang matagumpay mong magagawa ang mga partikular na bagay na iyon. Kaya ito ay tungkol sa paggawa ng mga sakripisyo. And yun kami tungkol kapag tayo masipag. Ito ay tungkol sa pagpupuyat sa gabi upang masigasig na matutunan ang mga mahahalagang bagay na ito. Kaya guys, gusto ko lang taimtim na sabihin na ang video na ito ay pangunahing inilaan para mag-udyok sa inyo, hindi para pilitin kayong itulak sa pangangalakal o sa highly competitive na larangan ng kalakalan. Kaya masasabi ko lang na magtrabaho ng masigasig, patuloy na mag-aral, mas tumutok ng mas mabuti sa pag-aaral kaysa sa kita. At kung talagang tumutok ka sa pag-aaral, tiyak na kikita ka rin. Kahit hindi ito opisyal na payo sa pananalapi, mahalaga itong payo. Kung magpasya kang pumasok sa pangangalakal, gawin ito pagkatapos mag-isip ng mabuti. Sige, wag basta-basta madulas sa pangangalakal. Marami pang ibang mahahalagang bagay na magagawa mo rin. Hindi naman kailangan na yumaman ka sa pamamagitan ng pangangalakal. Maraming paraan upang yumaman, ayusin at gawing matatag ang buhay ayon sa natural na batas. Kaya guys, iyon lang para sa video na ito. Umaasa akong nagustuhan mo. Kung oo, i-like ang video.
Kung bago ka sa channel, alang-alang pag-subscribe. Guys, gusto ko sabihin, kung hindi ka nakakasali aming Telegram group, siguradong makakakonect kayo doon. Inilagay ko link paglalarawan ibaba. Madali kang makakasali aming Telegram doon. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Bye-bye.